Kausap natin sa linya ng telepono ang co-convener ng Tindig Pilipinas. Ako, nakasubaybay din ko sila dito sa mga drama na nangyari, kaganapan, no? Walang iba kundi si Francis Kiko Aquino D. Boss Kiko, si Danny Buenafeo sa programang, anyway, special coverage na pala tayo with Rica and Peter. Hi, magandang umaga po, Sir Johnny, Sir Peter, Ma'am Rica. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon. Good morning, Sir Kiko. Thank you. Okay, unang tanong lang, dahil alam ko, di ba, nag-file kayo kahapon, no? Kahapon ba yon? Tama ba? Yung obstruction of justice lahat? Parang isang linggo na po yung lumipas. Ganun ba? Kahapon na po yun. Ganun ba? Sorry, kasi kala ko yung dun sa... Hindi, kahapon nga. Kahapon nga po. Kahapon Pero yun, parang yun sa dami lang nang nangyari. Parang... oo, yung final nyo, yung obstruction of justice against kila Cayetano, di ba? Kila Robin. Yes po. Oo, Kaaplaska. Anyway, with these developments kagabi, tapos ito na naman, tinuloy pa rin ang Blue Ribbon Committee ni Senator Pia, kahit na sinabi na ng grupo naman ng majority block ngayon na sila ay dapat illegal na yung hearing ngayon. How do you make out of this mga ganitong developments, Boss Kiko? So, siguro una ho yung linaan ko lang po na wala namang kinalaman sa final namin yung nangyayari ngayon, no. Yung yung finailan po namin ng obstruction of justice tungkol po sa mga nangyari mula May 11 hanggang May 14 na may kinalaman sa pag-aresto kay Senator Pato. So kung ano man yung itsura ng majority or minority ngayon, tingin ko yung ultimate facts dun sa kaso ay pwede pa rin pong litisin sa tamang hukuman ho, no? Pero sa nangyayari ngayon, I think sumasang-ayon na po ako largely sumasang-ayon po ako sa sinabi ni Attorney Sarmiento kanina po, no? So sa tingin ko, yung grupo ni Senator Gatchalian, may saysay naman po yung interpretation nila dahil nga hindi nila ma-compel na magpakita si Senator Bato dahil mismong PNP hindi siya mahanap. May sense naman na babaan yung bilang ng quorum kasi yung remedy sa kawalang ng quorum ay hindi na na-access ng Senado. So tingin ko may sense po yung interpretation na yun. Pero iba naman yung interpretasyon ni Senator Cayetano at bagamat di ako sumasang-ayon doon, interpretation versus interpretation ito. So yung pwedeng mangyari or yung para maging solusyon dito, either mag-usap yung dalawang faction o kung hindi talaga magkasundo o ayaw talaga mag-usap, I think tama, kailangan iakyat na siya sa Supreme Court. Pero siguro yung panawagan na lang po namin ay paalala sa I think both sides kinikilala pa rin naman na si Senator Cayetano yung Senate President dahil Senate President pro tempore ata yung swear-in ni Senator Gatchalian kahapon. Sana maalala ni Senator Alan na yung pagiging Senate President niya, hindi siya Senate President ng mayorya. Senate President siya ng buong Senado. So, imbis na pumanig sa isang side or another, sana pagpulungin niya yung lahat para makipag-usap at makapag-move on tayo dito sa impasse natin ngayon. So akala natin kahapon medyo humupa na yung super typhoon sa Senado. We thought wrong. Oo, hindi pa pala dahil nagkagulo na naman. The drama continues. Oo, 'di ba? Itong Senate Flix na to is been number 1 since May 11. Ang problema ngayon, kahapon the other day nanawagan kami na siguro dapat mag-step in na ang Pangulo ng Pilipinas, si President Bongbong. And true enough, the next day nagpahayag siya na tigil na natin yan, magtrabaho na tayo. So, which culminated in the change of leadership kahapon. Tsaka may acknowledgement na yata Malacanang na kinikilala si Gatchalian. Not only that, at pati yung, House. yung lower house, ang Kamara na si Speaker Boji di alam na natin na they're happy with what happened. Ang problema nga, ngayon, parang meron tayong matinding chess championship game Oo So hindi natin okay, your move. Parang ganoon Oo. So Sir Kiko, ang palagay mo ba ninyo ano o sino ang pwedeng mag-beat ng gridlock na ito sa Senado? If it's a Supreme Court, baka medyo matagalan tayo diyan. Ayun nga po, sangayon naman po ako na medyo patagal sa Supreme Court. So yung best talaga ay yung Senate mismo naman talaga yung may authority dun sa rules nila. So again, I think kailangang si Senator Cayetano needs to
kailangan niyang tuparin yung tungkulin niya na maging Pangulo ng buong Senado, pagpulungin ng lahat, makipag-usap sila para makapag-move on tayo. Kasi kung hindi yan mangyayari, I think yun, parang forced tayo na dumaan sa proseso ng Supreme Court na matagal nga po yun at saka lalong tatagal yung panahon na walang trabahong mangyayari sa ating Senado. So, ayun po, parang either mag-usap sila or Supreme Court. Yun na lang po yung nakikita ko. It's always, binabanggit nila, dahil para sa mamamayan, para sa mga Pilipino. Pero hindi ko nakikita na may direct relationship yung nangyayari ngayon. How do you see it yourself? I think parang syempre lahat naman ng senador sasabihin nila yung ginagawa nila para sa mamamayan, no? Pero hindi rin matatanggi na especially after nung 2025 elections, iba-iba yung interest na ihalal doon. Iba-iba yung pananaw, no? So talagang I guess in hindsight, talagang magiging chaotic yung Senado natin kasi meron kang isang Duterte faction, meron kang dalawang Cayetano na pwedeng maging swing vote, may dalawang Villar ka na pwedeng maging swing vote, may dalawang Tulfo ka na pwedeng maging swing vote, 'di ba? So lahat sila parang kapag ayaw nilang mag-play ball, pwede nilang manggulo, 'di ba? So I think sa ngayon wala tayong magagawa. Ito yung Senado na hinalal natin. So kailangan makipag-usap sila. Pero siguro pamatagalan kung yung usapan ay kapakanan ng mamamayan, ibalik natin yung tanong sa mamamayan at yung pagkakataon natin yan ay sa 2028, no? Kung nakikita natin kung ano yung itsura ng kasalukuyang Senado natin na dulot ng mga incumbents katulad ni na Senator Alan Peter Cayetano. So itanong natin yung mga sarili, gusto ba nating ulitin yung ganitong karanasan o hindi? At kung hindi, alam natin yung kailangan natin gawin sa 2028. Dapat din natin ibabalik sa pwesto yung mga nanggugulo sa ating Senado. Boss Kiko. Pero medyo matagal pa nga yun, so sana mag-usap na sila para makapag-move on tayo ng kahit konti. Okay. Boss Kiko, isa lang bago ko bigay sa aking partner si Rica. Kasi let's talk of the numbers ngayon. Kasi if we retain talaga, syempre, constitutionally, wala namang problema. Talagang Senate President pa rin si Cayetano. But he has only 10 for now, senators. Kasi yung dalawa, sinasabi na nga ni Atty. Rene kanina, 22 na lang ngayon existing senators kasi yung dalawa, wala nang poder ang Senado dun eh. Nasa police custody na ho si Jinggoy, yung isa naman nowhere to be found, di ba? So for now, how can he, di ba, ibig sabihin, constitute a number na let's say support of any piece of legislation kung hindi naman sila makakuha ng numero. So how can we get out from that, 'di ba, yung situation na gridlock? So kayo ho ba lalo na ang Tindig Pilipinas kasi alam ko naglabas na ho ng statements ang ibang mga akadib, ang ibang mga business groups, pati mga simbahan sinusuportahan ho nila na out of na lang sa statesmanship na lang umalis na lang daw si Senator Alan Peter Cayetano. Is this something na medyo kinukonsider niyo rin as far as the Tindig Pilipinas is concerned? Yes po. Sumasama din po kami sa panawagan na mag-resign si Senator Alan. Okay. Actually, bago pa man mangyari yung mga naganap nitong linggo na nakakahiya talaga yung pagiging liban at yung pag-encourage niya sa mga kasama niya sa dating majority na lumiban sa session ng Senate. I think talagang napaka-unbecoming yan as Senator. Pero even before that, yung mga nangyari na may kinalaman dun sa obstruction of justice charges namin na namuno siya sa isang Senado, in charge siya nung sinimulan ng Sergeant at Arms yung putukan noong May 13. No? So I think on that basis alone, dapat mag-resign na si Senator Alan. So sang-ayon po kami sa calls na yun. Pero gayon pa man, in terms of yun nga mukhang kung kakapit siya talaga sa pwesto, I think yun parang hindi ko ma-imagine kung ano na yung magagawa kasi okay, magpe-preside siya so kaya niyang iset yung agenda, ito yung pag-uusapan. Pero kapag botohan na, matatalo siya kasi 12 yung minority. Pero parang i-raise niya ulit yung usapan na gusto niya. So kung kakapit lang siya, mukhang wala talagang mangyayari sa Senado natin for the foreseeable future. So I think tama, mas maganda sana kung mag-resign na nga siya. Kung ayaw niya talagang mag-resign at saka medyo matagal na yung karanasan natin sa kapal na mukha ni Senator Alan. So baka hindi ko alam kung gaano ka-realistic mag-resign siya. Pero kung hindi man siya mag-resign, ang hope ko, sana mag-usap nga sila para may way forward tayo kahit paano. And then if not, baka aakyat na sa Supreme Court. Pero I think yun, I think number one best case scenario nga ay mag-resign na si Senator Alan. Sa akin naman, Sir Kiko, I think it's also important to note na
pinagkakaguluhan na naman natin itong Blue Ribbon Committee. But let's look at the investigation and the hearings that had happened and will happen. Essentially kasi, wala talaga nangyari dun sa previous Blue Ribbon Committee hearing report, di ba? Hindi pinirmahan ng Cayetano Block yung previous Blue Hearing Committee investigation report. Now, nagkakagulo na naman tayo. Pwede kasing magsimula ng panibagong flood control investigation, yung Cayetano Block. Pwede ring magsimula ulit yung Erwin Tulfo-led Blue Ribbon Committee hearing. But the essence of the investigation doon sa mga flood control mess still remains unquestioned, unanswered. Di po ba? Your thoughts on this po? Well, ako parang hindi ako tutol na mag-hearing yung Blue Ribbon Committee ngayon kahit sino man yung in charge diyan, si Senator Pia man, Senator Marcoleta, Senator Tulfo. Kasi kagaya ng maraming mga mamamayan, gusto kong I want to get to the bottom of itong controversy na to, at saka kung curious din naman ako kung ano yung magiging testimonya ng 18 Marines, no? Pero ayun nga, I think the best case scenario kung may ganitong, or not best case scenario, no, pero yung way forward kung may ganitong gridlock, again, sana makipag-usap yung dalawang panig, kasi I think it would be better na kung majority man o minority sila, merong mag-interpolate bale dito sa testimonya ng 18 Marines, hindi lang isang panig yung magko-question and then biglang yun na yung katotohanan, kasi kahit walang counterpoints, no. So again, I think good na matuloy yung Blue Ribbon Committee hearings and kung sino man yung chair nito. Pero sana ma-represent yung dalawang panig ng majority tsaka minority para mabusisi ng husto yung testimony ng resource persons nila. Okay, Hello. thank you. So for now ho ba, Boss Kiko, wala kayong mga naka-line up na activities in view of all of these developments? Alam ko meron kayo mga affiliation din sa Caritas Philippines at saka yung mga ibang progressive bloc di ba? Wala ho ba kayong nakalinya ng mga activities para lang at least iparating yung inyong malalim na pagsusuri yung kailangang mangyari sa Senado ngayon So we're still looking at the situation, tsaka may mga syempre mahalaga din sa amin yung security ng mga tao na dadalos sa mga pagkilos natin, and inaaral pa rin namin yung sitwasyon dito sa Senado ngayon. So wala po kaming patawag sa ngayon, pero we hope na people stay tuned kung sakaling may bagong development naman at maraming developments na pwede mangyari, baka magtawag din po tayo sa lalong madaling panahon. Pero sa ngayon wala pa po akong ma-anunsyo. Okay, maraming salamat Sir Kiko sa oras na ibinigay ninyo. Salamat din po sa lahat. Maraming salamat din po sa mga nakikinig po ngayon. Thank you, Sir Kiko. Ayan. Yan ho ang co-convener ho ng Tindig Pilipinas, Francis Kiko Aquino D.